Now, magandang matchup natin. Nasa semifinals na po tayo. This is between Team Spirit and Yandex. So, malalaman natin dito kung sino ang unang makakatungtong sa finals Upper dito, bracket Mike. finals na yung magiging series Yes. natin dito. So, we'll see. Manalo dito, yung matalo dito makakalaban nila yung mananalo sa Extreme at PBision. Unfortunately, OG natalo nga kanina sa PBision ng tuwan. Nagulat niya ako nanalo pa yung PBision dun eh. Last pick Phoenix, tapos may Ursa yung OG. Oo nga eh, pero it is what it is. Top 6 scores ba ito? Pero moving on, Head-to-head. let's see the head-to-head nga dito mga sir. Watson Yatoro, we all know kung kanino tayo maglilin towards dito. Kung paglalabanin lang natin yung dalawang player na to, matik Yatoro tayo. Pero since counted ang kakampi, di ba? Tignan na lang natin kung paano ba yung magiging performance nung dalawang kakampi niya. Kasi kung titignan mo yung dalawang carry na to, consistent naman to eh. Oh, Pares naman kaya magbuhat eh. Syempre, mas kaya magbuhat ni Yatoro talaga. Sa totoo lang tayo, di ba? So, for Yandex naman, mga idol, is hindi naman natin na matatake away sa kanila na they have come this far. At least yung odds na na-define nila, they are one of the underdogs, and ayun, natuloy nga nila dito sa chance para makapunta sa Grand Finals. Ito na yung drafting natin, mga kaibigan. Parang sa parang Yandex yung pumalit sa standing nung Heroic last time. Kasi Heroic last time yung okay yung di ba? Yung run sila, yung mga ngayon, Team Yandex naman. Ayun naman yung maganda, at least may kada tournament parang may iba't ibang team na nagiging dark horse talaga o biglang umaangat, di ba? I mean, who would have expected na yung Team Yandex nandito sa upper bracket finals na tinali mga one of the biggest teams dito sa tournament, di ba? I mean, tinalo nila yun, Tundra for one thing, di ba? Malay mo naman, matalo din nila yung Team Spirit, malay mo lang naman, di ba? Pero Team Spirit na ako dito, boss. At sa drafting naman, yan binaban talaga yung Wind Ranger ngayon kasi so good just as a versatile hero. Pwede siyang i-carry, pwede siyang i-mid, pwede siyang i-support. Tsaka ayaw mo din nung kasi ayaw mo kasi nung problema mo agad na guys, kailangan ko agad ng MKB pag carry ka. Ayaw mo nung ganun eh. Gusto mo, magkakaroon ka muna ng moment to Vrit na makuha mo na yung pang farm mo, like Battle Fury, ganyan. Kung Ursa ka, gusto mo rin mag-dagger mo na after nun. Siyempre, gusto mo either BKB or Basher or Aghanims, depende sa drop mo. Pero pag may Wind Ranger ka kasing kalaban, matik yung isang stat mo, most likely MKB agad eh. Oo nga eh, mapipilitan ka talaga sa ganoon. Pero tapos matagal mo pa kasi makukuha, yun yung problema. Oo. Mga fourth item mo pa yun, possibly makuha. Yung Wind Ranger, yung Wind Run na skill, sobrang masusulit niya. So nag-aabang din sila sa XG. So depende na lang sa inyo guys kung sino yung ang nurulot nyo sa teams. Malapit naman tayo dito. Bukas na natin malalaman kung sino matcha-champion. Kaya pagdadaanan natin ngayon ang mga games na ito. So top score, Ursa. Then sa side naman dito, Centaur. Okay. Aggressive approach itong Team Yandex. Very strong agad dito. Very strong safe opening lane lineup. Yes, dito for the side of Team Yandex. Tignan natin kung ano yung magiging reaction dito ng Team Spirit. Kukuha na ba sila ng Hero ni Ru? Diba na somewhat pwede kumulit, diba? Kahit dito sa Ursa, let's say mga Spirit Breaker, ganyan. So Viper. Yun ang isa sa mga pwedeng kumulit sa Ursa. Viper, although out of the carry, si Ursa yung somewhat kaya pumalag sa Viper kasi andun yung Fury Swipes mo. Yung pag nag-earthshock siya, di ba, may tatlo agad. Tapos may overcharge ka pa. Overpower. Overpower. Yung kahit sabihin mo na sa ilalim ka ng Nether Toxin, basta may naka-on yun, mabilis pa rin yung palo mo at some point, di ba? Pero Ringmaster yung kinuha dito ng Team Spirit. Kung may pang-save yung Yandex with a snowball, sila din meron. Meron silang reaction din, no? So, Viper din. I don't know if magiging sa Team Spirit magiging core. Kasi nilabas na rin yung mga core Viper dito eh. As for aming ginamit na rin natin. Pero si Larl naman, nakita naman natin ang performance sa kanyang Viper. And yun na lang talaga ang dito. I like the Viper pick talaga. So, mapipilitan ka talagang mag-adjust or paano natin tapat na agad sa mid lane. Ano ba yung mga answers natin dito? Kasi we all know this Viper sobrang katinga. Pag nakalaban mo sa isa to sa mga meta talaga ngayon kasi dali na paganahin eh. Yung item mo, depende sa trip.
Yung iba nagda-Dragon Lance first item, casual boots lang. Yung iba nag-Recta Boots of Travel, tapos Aghanim Scepter. Ayun, basta yung second item mo, Aghanim Scepter, boy ka na. Ganun ang ginagawa talaga nila. Grabe naman, napakainit naman ng ating mga comsec dyan. Ayos lang yan, guys, ha? Suntukan niya, buti nga humupa na eh. Buti. Kita ko kanina yan eh. Nanonood din ako ng laban ng OG tsaka Vision eh. Ang team fight sa Dota, team fight sa comment section eh. Mainit-init pa yung dance floor, no? Pa din yan, mga Buti na ganun. humupa na. Ayoko na nung ano. Okay na yan, tahimik lang. Pero uy, one of the most banned heroes dito sa may tournament. Team Verso finally nakalabas na. I mean, ito yung isa sa mga heroes na mga gamit mo. I mean, you're up against Viper, you're up against Centaur. Although, andun pa rin talaga yung break nung Viper, di ba? Pero, at least, andun yung semi-big damage nyo. Kahit wala yung Ursa, di ba? Lalo na sa Centaur, kaya nyo patayin dahil strength hero yan. So, they still chose this Timber na may break naman sa kabila, no? So, pipili na lang dito itong Viper. Pero, Invoker nga ang magiging sagot dito ng Yandex against the Viper pick. Wala namang ng reason Spirit, no? pa as of now para mag-Agent of Galaron siya. I mean, wala silang hard disable. So, yung Cataclysm or yung early Aghanim mo ng Invoker, if ever na mag-Agent of Galaron siya, I do believe hindi ganun masusulit. Okay lang kung mag-Wex, ano siya dito, approach, like ubusan niya lang na mana yung Viper. Unang-una, hindi na siya makaka-rotate masyado. Pangalawa, mababawasan yung farming capability niya basta maubusan mo siya ng mana kasi wala siyang pang Nether Toxin. Ayun din, no? So, ano kaya ang magiging core dito ni Toro? Kasi, diba na yung troll, napan na rin yung Wind Ranger. Marami pa naman open dito, like Baka mag-gyro-gyro lang ulit yan. Gyro, Terror Blade. Okay ka naman okay ka naman sa Timbers pag gyro ka eh. So, ayan mga idol. Pug na. As there's 4? 5? 4 siguro? 5 yata. Depende. Kung ano yung ipaparayo nilang lane dito. I mean, ako, okay siya sa akin sa 5 kasi pug na eh. Tapos katapat mo Timbers, di ba? Pug na blast mo lang yan. Makangat yung Timbers eh. Kailangan nila ng isang hero dito na ano yung Timbers, no? I-react. Pangatik siya ng Timbers. So, pag umabot na siya ng level 5, mahihirapan ka ng patayin to. So, baka nga yan Mike dito para combination sa Pugna? Pugna. Okay lang sa akin, Gyro. Okay ka sa lane? Sa bagay, Gyro, yes. Wala kang problema dun sa sa Timber. So, parang pwede yata ba ng Spirit Breaker Parang sasagasagasahan lang kayo ng Spirit Breaker lalo na ayaw mo kasi na ayaw mong may kalaban na Spirit Breaker pag pug na Viper ka. Wala masyado silang pangpigil sa charge, no? Oo, yun pa. Tapos kung iba Viper Strike man, basta naka-on yung second skill ng Spirit Breaker, mawawala agad, no? mabilis lang mawala. Oo. It's a must ban yata. Pero down ng live dito direct, marami nagtatanong. Anyway, good news naman, isang stream lang tayo. So, click nyo lang dyan sa Kuya Nick. Pag nakita nyo live, i-click nyo lang agad yung live. Pero gusto mag-up nga dito direct para at least makita daw ng iba sa viewers natin. Uy, Witch Doctor? Witch Doctor, yung binan nila. Ay, iniwasan nila yung Maledict. Knowing medyo Makati nga naman. Makati siya sa Viper eh. Oo, totoo naman. Although meron naman silang meron escape pack. Pero yung Yandex din, isa sa mga sa mga weird na nagda-draft. So, I think nagsiscream din siguro sila. So, masasabi natin dito na na mukhang nagamit na nito sa mga screams itong Witch Doctor. O confident yung yan. Mukhang confident sila if ever na gyro man yung gamitin ng Team Spirit. Di nila binan eh. Instead, binan nila dito Weaver tsaka Kez. Well, understandable naman yung Weaver kasi wala rin naman sila masyadong catch talaga, di ba? At saka yung Kez din, pwede siya mag-react early against the Timbers, di ba? Deso Builder, so pwede rin makawawa yung Timbers na yan. So, pang Spirit Breaker nga na na 4 to for Yandex. Yan, gyro na ata to para kay Toro. Kundi siya magja-gyro, okay lang naman yung Clinks, TV. No? Yung Bone Clinks din na na buff din, di ba, yung Bone Clinks? Bone Clinks and Harmony. Oo, di ba? Bone Clinks. Ginagamit yun ni Toro, nakakalimutan din natin yung mga ganun, Sino ba bahal pang gumagamit nun? Si Ame din. Kasi Timbers yung kakalabanin mo. I think Clinks also is a good lane matchup against this Timbers. Pero Yatoro's chosen the Juggernaut 4-0 nga
etong Team Spirit. I mean, medyo weird kasi ito, pag unang nakikita ng Muslims pag unang nila nakikita yung Juggernaut, isa sa mga target na nilang hero agad na kunin, Ursa, kasi yung Omni Slash walang kwenta pag naka-enrage ka eh. Oo nga eh. Pero siguro na lang, yung sustainability. Oo, malakas. Anyway na, kailangan mo sa Viper, sorry to interrupt you. Okay lang. Pag na-heal mo yung Viper, pag meron eh. yung sustain ng Pugna, ang ganda eh. Tsaka kahit sabihin mong hindi kayo ganun kadominante sa lane, pero hindi rin naman magiging ganun kadominante sa lane yung katapat nyo since dalawa yung heal nyo. Lalo na pag nag-level 6 yung Pugna. Diba? Life Drain, tapos Juggernaut Ward. Pero as far as sa draft dito, Team Yandex, looking good And that's the Dazzle. Hindi na palabas dito yung isang healer na Witch Doctor. On point pa rin yung band dito ng Team Spirit as I can see. Kasi gusto nila lang healer through Witch Doctor yata, pero Dazzle pa rin, no? Kaya pala hindi sila nag-Spirit Breaker. Kasi si Saksa pala may gusto gumamit ng task. Hindi pala si Maledict. Okay, kawawa ka nga yata talaga kung Spirit Breaker yan, no? Pero tingnan natin, Saksa, magaling naman mag-task si Saksa eh. Yandex, kakaiba yung draft nila. I like it better, pero Team Spirit sticking to the fundamentals of the basic draft, no? Parang very 2016 draft. Oo nga, di ba? Juggernaut, Centaur, Viper. Oo. Di ba? Tanggalin mo lang yung remaster dito, parang Dota 1 na lang na drop eh, di ba mga sir? Pero anyway, mga idol, malapit tayo sa ating grand final sa bukas yan. Pero ayun, second series pa lang tayo dito. At malalaman natin kung sino ang tutungtong sa grand finals. Sa grand finals. Kung sino man nanalo sa may series na to. So sobrang init nila, uminit sila ng moderator. Kalma lang kaya dyan. Mga bossing ha? Na Chronosphere. Na-Chronosphere. Na-timeout eh. Anyway, don't forget to join our sa Gear Up nga to, no? So, scan nyo lang yung QR code. Meron tayong pamigay dyan, ha? Malapit na rin matapos yan. Meron tayong subscription na pwedeng, yung mechanics dyan, check nyo lang din sa Queenix page. So, meron din tayong Telegram GC. So, flash mo dito direct para mascanin din nila yung TG natin dito kung merong gustong mag-join dyan. Ang dami din, yun din pala yun. Gear Up yung nakalagay sa gilid. Pero yun nga yun, yung Telegram. Ang daming tamisan. Pinamimigay araw-araw dyan sa TG natin. Pero saan ka dito, Mike? Ayun yun, tanong din sa akin sa Facebook eh. Saan ka, Sir Mike eh? Oo. Gusto ko yung Yandex. Betan nyo na yung ayun, gusto ko na yung ganda ng drop ni Yandex eh. Gusto ko Yandex, guys. Gusto ko Yandex. Nagpo-post ako sa Spirit. Puso sa Spirit. Aasa ako doon sa Viperino. Babasahin ko na lang to, boss yan. Strikerino. Mike, if titingnan nyo po, after 7.40 patch, ang draft ng Team Spirit ay basic lang. Siguro ay isa sa mga kinakalamang ng Team Spirit is wag masyado mag-experiment. Basic draft lang sa new patch. Wala na ba yan? Basta hanggat hindi nyo, ang dami pang hero na walang facet. Kaya di ka pa masyadong totally kinukonsume yung patch na to. Ang laki na daw ng katawan ko. Nag-ano ako ngayon, nagbubulk ako ngayon, tapos magkakating ako sa January na. Yan, mga hindi ka natapos ng hanggang high school hanggang ngayon, nagkakating ka. Hindi ka na natigil. Natakot na daw siya sa akin eh. Natakot na daw sa katawan ko eh. Marami ka naman, boss. Ako, ang gusto ko lang dito mag-antar. Yun lang ang wish ko. Ang gusto ko lang din dito. Gusto ko na kumain. Nagutom na ako eh. Ba't hindi? Pwede naman. Traffic sa Bacoor, boss. Traffic, kaya na-chat ako sa'yo eh. Kala ko, abutin ako na siyam-siyam sa Bacoor eh. Alam ko, nandun ka sa Pitex eh. Yung nandun sa may sa Pasay ba yun? Tingnan mo. Uuwi din yata sa Pitex to. Pero eto, si Collapse, susunduin na nga ng kamatayan. First blood, makukuha pa nga ni Watson, mga kaibigan. Alam niya na yan, mga boss. Brotas by Koenig. If you got questions, PM nyo lang yung page at may sasagot sa inyo dyan. And again, Yandex, a great start for their carry. Getting that first blood, Diyos ko, parang plus boots agad yun Parang sure makaka-normal sa heroes ng Team Spirit. Medyo mangangat yata si Collapse. Oo nga eh. So Collapse going for the helm of Dominator still. Dito sa laning phase Pinaka-boring na pace ng laro para kay Collapse. Kailangan mag-Helm of Dummy. After ng Helm of Dummy, ano ba item niya dito? Most likely, okay din mag-pipe. Oo. Pero mas gusto ko yung ngayon ni Collapse, yung set niya. May ulo na. Dati wala kasi ulo. Pangit nga. Pangatlong item yung dagger. Pangit nga talaga dito ng na to, ng win nyo itong set na to. Naniniwala ka ba sa kasama
si Sir Jules sa swerteng kumag. Pwede naman, Boss Kimpoy. Sasabihin natin yan. At tayo naman, maswerteng kumag din tayo. Mga ganun din. Marami tayong mga ganun, di ba? Oo. Aegis still ni Collapse. Maabangan natin yan, mga bossing, ha? Ganon, guys, ha? Radiant's bottom tower is under attack. Kakatapos rin ni Jules na mag-cast. Tapos na yung Jules. Yeah. Diba, pero ito, so far wala naman na nangyari. Yung mid-matchup naman natin ay tingin ko magiging somewhat okay lang naman yung buhay ni Invoker. Hindi naman siguro siya totally mabubugbog. One thing is, ring siya. At the same time, facet niya is yung sa Wex, yung Tornatos. Tama ba, Tornatos? Tornatos ba yan? Basta yun. Yung Tortilios. Uy, delikado zero dito. Still the poison. Nandiyan sa Dazzle. Is the damage enough for that poison? I Muna guess kasi mawawala na. At si Collapse dito. Maasim ka, bis. Maasim nga dito. Sinapak na sa mukha. Mag-gets mo naman. Gagangsta rin talaga ni Maledict yun. Wala namang gagawin sa kanya yung Ringmaster. Impalement arts mo. Baka masaktan yung Dazzle dyan. Pero sa may mid, kailangan mo lang talaga again ubusan na mana yung Viper. Okay ka na dyan. Tulog daw kasi kanina. Pag nanalo daw tong Yandex sa series, may tamis daw tayo dito. Sabi ni boss. Sa Twitch, oh. Baka naman magka-diabetes kami dyan. Gusto ko yan. Hello din sa mga taga Cebu, at least nandiyan nakasupport pa rin kayo, ha. Kahit wala na yung mga ayasib natin. Ano ba? Ano nang oras na ba? Ay, hindi pa. Ano sa gabi ang ano? Maayong ano? Maayong gabi. Maayong bongkag. Maayong gabi. In the morning. Maayong gabi sa imong tanan. Oo. Ayun. Bakit? Wala. Wala lang. May Ano mali lang. ba sa sinabi ko? Tama. Wala ko, may mali sa Tama sinabi. nga. Kikwit ko to. Chira Junior nga dito, Mike, ha? Double null talisman. Double null talisman dito Tama sa lang. Viper. Para makasabay din siya sa sa normalan dito sa Viper if ever na kung sabi mong konting harasan lang, 'di ba? May stats din siya, so mas tatagal talaga, mas kaya niya talaga i-hold yung lane. I think saksa isang rotation lang to, eh. Pwede niya nang matong ano yun, eh. Pero hindi siya kumuha dito ng ano, eh. Ubos ang mana mo, ngayon mo karasin. At yung Ay, 2 may points of Hindi siya pwede first umasim. skill ng Viper. Hindi siya pwede umasim, may dalang mangga si Lar. Naglilihi. Oo nga, eh. Tsaka yung ano niya, yung second skill niya, yung medyo makate. Ay, yung third skill. Nether Toxin. Bumabalik din sa kanya, eh. Corrosive skin. Corrosive skin nga dito ng Viper. Makunachi nga eto si Lars. Ingat-ingat muna sila, ha. Tamang farm lang dito. I don't know if si Kira Jr. mag-ano siya dito, Vessel. Mamidas. Midas. Na ba siya ng vessel dito? Tingin mo, Mike? Tingin ko vessel to eh. Vessel game. Dami kang madami kang mababawas sa vessel boss. Good against Viper, against Centaur. May pug na rin kasi yung kalaban. So, vessel game. 4 minute muna dito. Wala pa naman tayong patayan. Stable na stable pa naman tayo. Pero mukhang Ayun, nabati. mabibigyan nga. Ito, nabati ko nga dito. Bugbog Ito, talaga. si Malibig. Sobrang laking bagay din talaga na Ayos nakuha ni Watson yung first blood. Ang aga ng face boots niya. Oo nga, eh. Binigyan mo kasi ng first blood, eh. Ang bilis nakakahabol din sa ginagawa nung excuse me, Dazzle eh. Tsaka makapitan na ng poison. In a sense na meron ng ano din tong poison damage over time. Malaki yung kill potential nga dito ng Yandex sa top. So as for Watson, mga sir, okay pa naman yung farm niya. Lead pa naman siya sa net worth against Yatoro. Pero yung Juggernaut din, I would like to see mamaya mga early rotation ni Yatoro, mga first tower Sa top. objectives sa top, mga ganun gagawin niya, no? Danin nila sa numbers mamaya to, nag-level 6 si Collapse. Ayan, no? Kinapitan ng poison, pwede pang i-go. Medyo konting micro lang dito. Wala na skills. I-reset na naman to, pwede silang pumatay pag may maabutan naman sila dito ng poison. Yes, isa sa mga pwede mabis kasi dito ng Team Spirit siya na skill, yung Stampede talaga eh. Ano ba pamigil mo dyan? Sabihin natin Cold Snap Tornado ng Invoker after nun, ay shard, wala na. Diba? So pwede nila masulit mamaya. At ayun nga, pag nag-level 6 yung Centaur, pwede talaga nila take down yung top tower dito ng Yandex. Kung gusto nila for full force, sama nila si Viper, go lang din. At saka yung sinabi mo kanina, Mike, na diba, Juggernaut against the Ursa. Alam mo naman, Ursa dito, magiging maganda yung buhay kasi isang enrage lang if the Slash. Dadanin na lang sa ano yan, sa push ng tower. In this game, kailangan talagang ni Yatoro ahead siya versus Watson. So if this is good for Yandex na magiging ano lang yung Ursa, magiging stable, hindi ganun kaalamang,
they would do good sa mid game siguro, tingin ko. Kaya eto, tuloy yung harassment nga nila dito sa top lane. Di yan sila nakakapatay. Pero yan na nga, Stampede na lang ata inaantay dito din later para may objective din sa side ng Team Spirit. No? Hindi Saktan. Pag level 6 ni Collapse, most likely level 6 naman na yung Juggernaut nila. So ayun yung ideal time talaga para mag-rotate sa top. Rotation nga for Larl, pero also for Kira Jr. They're gonna spot etong Pugna. Walang kawala nga dito. Good block from Saxa. Maybe Larl is here, pero si Phantom nga dito hindi makakawala. So yun, nag-TP pa naman yun. Lakot ka talaga pabalik ng lane. Pero 7-minute Wisdom Shrine. Nandito din si Collapse. Makukuha pa ni Ru. Ang ganda ng latigo. Ito na-respond din Yatro. Meron pa ba siyang Om Slash? Makukubiting Om Slash. Pero that Grave will save this Ursa. Teleport lang sa mukha. Etong si Watson. Nicely executed from Team Yandex. Ito pa pala na overlook natin siya. Yung ano nga pala. Shallow Grave. Oo, Shallow Grave nga pala. Problema mo. Isipin mo yung Ursa kahit walang enrage pala. Kung meron namang Shallow Grave, boy pa rin sa Omni. Gandang trade na sana nun. Napatay man yung centaur nyo, makukuha nyo naman yung carry ng kalaban. Alam na alam talaga ng Team Spirit kung ano ang play style nitong Team Yandex. Kasi yun nga, sustain yung binaban nila sa last pick. And then, ayan. Makita na natin yung power dito ng ng last pick na sustain ng Yandex. Malas lang din kasi doon ng Spirit. Nung nag-go kasi yung Yandex dito, yung pinapatay yung Pugna, nagpakita rin kasi yung Viper eh. So nagkaroon ng information yung Yandex na, okay guys, pag kinontest natin itong Shrine of Wisdom, kaya natin. Walang Viper, hindi tayo ganoon mangangamba talaga ng sobra. Dumating yung Juggernaut, but then again, Shallow Grave lang talaga katapat. Nakakanoy talaga pag Viper ka na wala kang mana, no? Wala kang magagawa talaga. Team Verso yung papatay sa'yo, boss. Ako dito kay Lard. Babatuin ka ng Beyblade. Mag-stacks ka na lang, bossing. May stacks ba dito para sa Viper? Wala eh, inuubusan siya dito ng mana ng Invoker. Tsaka no, busy si Ru. Kita mo naman lagi namamatay si Ru eh. Anay ko. Palo mo pa ako. Suntukan to, suntukan. Pag ganito yung game, parang medyo mahihirapan ka hanapan ng sustansya yung drop, yung pick na Viper kasi laging ubos na mana. Anong boss, ano gagawin mo? Laging ubos mana mo. Pero look at the Invoker, not going for the vessel dito, Mike, ha? Nagagawin go straight para sa DPS. Let's go for that DPS. Collapse nga dito, still farming for his helm. Baka kaya siya nagganyan since meron din naman kasi silang Timbers, diba? May, meron kasi silang Whirling Death. Yung slow mechanism, no? Masakit yun. Tsaka Twisted Chakram, ang dami nilang spells na pwede nila iba to against Strength Heroes ng Team Spirit. Hindi nga maganda dito yung first game ng Spirit. What's next for Yatoro? Hindi niya nga kaya ito patayin. Ito si Notice sa Team Verso. Iba rin yung ginawang approach ng Juggernaut. Tignan mo, hindi mo usually makikita na nakamax yung Blade Dance. Ngayon lang. Direk, be vigilant dyan sa mga spoilers natin, ha. Thank you so much. Pag nagkatotoo yung mga banyo na agad yung mga nagsispoil dyan. Kaya pala natataka ako kanina nung huli ko nakita yung Blade Dance dito. Yung Blade Dance tuloy. Yung ikot ng Juggernaut sa Timbers sa kanina walang damage. Level 1 lang pala yung ikot niya. Minax niya talaga yung passive niya. Sabagay, ito kasi yung damage dun sa Timbers eh. Ito yung mararamdaman ng Timbers eh, di ba? Papabilis din mag-farm. Oo nga, no? Mabilis mag-farm, at least makukuha niya na agad yung crit damage. Tsaka mas masakit yung Omni mo. Diba? Pero tingin ko mas maganda talaga may... Pero si Yatoro na yun, wala naman tayong ano dyan eh. Tingin ko maganda yung Blade Fury level 4 agad para malakas yung kill potential niya. Kumbaga, di ba? Ayun yung tinitignan nila dun eh. Kahit kasi i-Blade Fury mo yung Timbers buhay pa rin, no? Makaka-Timber Chain lang. Wala ka naman pamigil eh. So, di ba parang okay, max nga yung Blade Fury ko, di mo naman ganoon nagagamit. Di mo naman ganoon nasulit. Max ka na lang ng Blade Dance. At least yun, makakapag-farm ka ng mabilis. Wala kasing disable yung mga support dito ng Team Spirit, no? Pares din naman. Ganoon din naman yung Yandex. Ganoon din. Ba siya, yung Omni Slash at Viper Strike, pwede ma-save ng snowball nito Scar. Oh, pwede. Pwede. Ganun talaga ang mangyayari, ha? Lamang yung Meron tayong smoke ngayon for Team Spirit. They need a kill.
12 minutes Fury sa sa Ursa, magkakaroon pa ng extra gold dahil makukuha itong tower na to. Radiant's bottom tower has fallen. Yan, that's na lang magagawa Level mo talaga. 3 Nether Toxin, at least mabilis. Smoke na lang talaga, tapos ganyan na lang. Nether toxin na lang sa Crepas para makahabol sa network. Di naman siya ganun bawag. I mean, 1k lang naman kasi lamang ng Invoker sa kanya. 1 kill lang, madali lang ibawi yung 1k na yan. Wag lang magtutuloy-tuloy kasi wala talaga tayo nakikitaan na ngayon na galaw sa Viper. Parang yung Viper ngayon ni Lord is yung katulad ng Viper ni BZM kahapon. Nakakatamad laruin kasi bakit wala kayong magawa? Tinamad ka, no? Mga ganun, no? Tingin lang din si Watson dito ng farm. So, okay lang to para sa sa Yandex mga sir. Bakit names ng Team Spirit may extension na nila yan, boss? Sponsor nila yan. Sponsorino nila yan, bossing. Ayan na, inaantay ata nila dito, Mike, is yung ags ni Kira Jr. Dire's top tower is under attack. Ayan na rin, ha. Grabe. Kanina ko pa tinignan sa mapa yung yung center. Sikat na siguro sa neutral camp yun. Ayan din, no. Yung Pug na rin. Dapat aggressive sila dito, eh. Tama ba? Ito ba yung drop kahapon ng O Tide Hunter yun. Taka. Tignan ko yung drop ng kahapon. Tundra. Farm muna sila dito, mga sir. So, Evoker, kulang na lang dito ng Ag Scepter. Ayan, pressure lang sila. Lahat ng lanes sinashove nila. Giving space para dito sa Timbersaw na kumukuha din ng stacks. As for Yatoro, Battle Fury, available na rin. Ayan, medyo delay lang yung kanyang, di niya man minax yung kanyang Blade Fury this time. Pero yung, yung damage output niya, malakas naman, di ba? I think siguro kung ganun, hindi ka na magle-level 4 na Blade Fury, no? Magsastats ka na lang or wards, no? Ganun din ginagawa sa Wind Ranger, eh. Top lane, eto si Larl, nagpakita. At una nilang makikita etong Dazzle na rumisponde. So, good pick off from Team Spirit. Pwede pa silang tumig ng objective dito since kinukulang talaga sila dito ng map control on their side. Try nyo nalang daanin talaga sa strength in numbers ngayon. Hindi nyo talaga madadaan sa parang even na numbers dito yung teamfight sa Yandex. Kasi unang-una, paano kayo papatay sa Yandex? Yung mga skill na ibabato nyo, it's either isa-save ng snowball o isa-shallow grave lang. Oh. At ba nagtatanong din, Kuya Sean, kailan ulit ang next cast nyo pagtaas itong Dream League? January 5 ata tayo babalik, Mike, no? Gen 5? Taka guys, huwag nyo muna, patapusin nyo muna yung Dream League. Oo, hindi, I mean, siguro, excited din sila na... Paano muna? Pa-New Year muna. tournaments. Ako, hindi ko pa tinitignan. Hindi mo tinitingnan. tinitingnan. Feel ko January 5 Gusto ko muna mag-New Year eh. Mag-New Year, so... Hindi, ang gusto ko lang i-emphasize sa kanila is etong Dream League, dapat nila subaybayan talaga para malaman nila kung sino yung, sino yung closing champion sa year-end, di ba? Mga ganun. Tsaka yung din, aabangan natin dyan mga sir, is yung OG. Direct invite naman. So, more chances para sa mga C-teams natin na pwedeng pumasok din with OG. So, mas ma-enjoy natin yan. Na marami tayong representative. Pero parang okay ito sa Okay ito sa... Wait lang. Mamaya ako natutuloy kasi magkakaroon yata ng team fight Shan o ng small skirmish. Is under attack. Ito yung smoke. Collapse. Dagger reveal. Uli agad. Hinagisan pa ng Bagwa. Kira Jr. Good pick up from Team Spirit. Pero nice reaction from the Dazzle. With his TP out. ulti. Naka-teleport out pa. Ito si Kira. Sabi na eh. Ito yung sabihin ko sana. Si Malady. Ito sana sabihin ko okay yung nagiging situation for the side of Yandex na nagpa-farman lang. Kasi kahit sabihin mo magka-item yung heroes ng Team Spirit, kung magkaka-item din yung support dito ng Yandex na mas makakapag-enable sa kanila na kunyari ito, magkadagar yung task. Mas mapapadali yung buhay nila na i-save yung core heroes nila eh. After nung stun, shallow grave teleport lang, no? Wala nang follow-up dito na damage. Wala pang basher. Ano ba next disable nyo? Oo nga, bossing. Wheel of Wonder eh. Kung hindi naman humarap yung mo dun, target mo, wala rin. 2 beses na yan, yung shallow grave teleport. Nagsasabay-sabay din kasi yung yung Latigo pa. Yung Latigo din, pwede pala mag-cancel yun.
Yan yung maganda. Ay, tinatry na yung burst eh. Kaya mo naman mag-gets kung ba't sinasabay-sabay nila eh. Kasi nga, andun nga yung threat nung Shallow Grave tsaka Snowball. Eh, hindi naging sapat. Umabot pa rin si Eyeball. Si Larl mag-ags na rin. Etong build ng kaya Yasha ata. Or kaya Sanj. Si Larl? Si Notice. Wala ko, sige si Larl. Radiant are Wala pa, farm sila dito. Mike, no? Ay, timing lang muna. Giving chances for Yatoro na makapag-catch up. So dito natin matutunghayan kung kaya ba talaga nitong Juggernaut ni Yatoro na bumuhat, mahihirapan no? lang talaga siya kasi ang asama Ang hirap kasi ng odds, ano di ba? Yes, maganda yung sinabi mo. Maasama kasi talaga sa kanya Omnislash eh. Pag wala yung Omnislash, na-cancel ng dalawang skill, wala rin. Huli yung pugna dito mga sir. Pick off. Watson Hirap ng nakakuha. teamfight nyo. Ito na yung Yandex. They're on the move. Meron na bang si Watson? Meron na bang Blink Dagger dito, Mike? Watson? Kanina nung huli natin check, may 500, may 1.5 na yan eh. Ngayon meron na. Kaya pala sa May nila 1.5 ulit going for Basher. Ito nga yata yung game na okay lang hindi ka mag-BKBs po as Ursa eh. Oo, tingin ko. Aganims ang kailangan mo dito eh. Ganim. Tingin mo magna-nullifier siya mamaya. Si Ursa? Oo. Kasi may mga dekre dito eh. Nang pugna. Okay lang din, okay lang. Mid lane for Yatoro. Escape lang muna siya dito. Tatamam siya ng tornado. Still, okay. Kumukulit ka na. May armor ka nga. Eto. Pero ginamit ang Omnislash. At meron pa nga tayong Grave sa sarili. It's a chance now for Yandex. Pumasok sila sa high ground. Good stun from Collapse from behind. Dalawa dito na lockdown mga sir. Napatay na rin yung Dazzle na sobrang annoying. Pero yun na, nakomit nila halos lahat na yung Omnislash at saka big spells. Tapos na napatay nila, Dazzle lang. Pero ayun naman yung masabi mo, at least Team Spirit may nakuha sila, diba? Out of that situation, compare mo naman sa side ng Yandex. They could still go dito, Pwede sila Mike. mag-go. May Stampede pa naman. Yun, meron silang Stampede, meron pa silang Viper Strike. Farm lang muna si Yatoro dito ng Manta. Ito mga notable items dito na pwedeng i-build ng Juggernaut para pambuhatan talaga sa against lineup ng Yandex mo, Mike. Nullifier. Tingnan natin. Nullifier, ano pa? Nullifier. Tingin ko naman, nothing nakakaiba naman siguro. The usual item lang ng Juggernaut. Kung magna-nullifier siya dito, wala eh. Skill kasi, hindi pala. Skill kasi problema mo talaga. Kahit naman na nullifier mo, si Shallow Grave, si Snowball, pasok pa din eh. Ganun natin mo. Kailangan niya mag-basher, kailangan niya mag-scatty, mga ganun. Ang dami kasing options dito na pwedeng... Scatty, tingin ko kailangan niya talaga. Ni Yatoro, no? Kailangan niya talaga ng Scatty, mamaya stats yun eh. Kung hindi naman siya mag-i-Scatty, ang magandang pathway ng item niya, B-Fly Ags. Kailangan niya ng Ags para after nung Omni niya, may babato pa rin siyang skill. Oo. Koshan, wala bang raffle ng helmet sa Christmas? Antayin niyo mga bossing. Ay, grabe naman. Nakatalan tong si Ru. Aligtas pa. Tamang lang to siya. Pero ito naman Lang sa likod. for Team Spirit naman, kahit nasabihin mo, ang dami nilang problemang skill ganun ng Yandex. Yung Yandex, yung network nila, hindi naman umangat ng more than 5k. Di ba? So for Team Spirit, try lang nila magkaroon ng isang team fight na mabait yung skills dito. Some of the skills ng Yandex, dadali yung buhay nila. Isang mabisang teamfight yung kinakailangan dito. Pero as for Yandex, lamang nga salita sa map control, makakakuha salita ng Tormentor. So, kanina mapupunta ang Tormentor? Isaksa pa, no? Ano ang combo ng Cataclysm dyan? Walang Cataclysm bossing. Walang kata. Iba yung fast attack kinuha niya. Pero may nakuha na nga tayo Bakit dito yung pwesto ng Pugna. Viper? Pugna palagi yung napipick off dito ng Yandex. Mag-chase mo sila. They still have the Stampede if ever may reaction Yun. pa na magaganap. Stampede na gamit. Gusto ni Lard. Ito yung Timbersaw na break. So he's gonna go out yet. Alisan na, boss. Alisan Wala na kayo muna for Yandex. May mahuhuli ba yung Team Spirit? Na-cancel yung teleport nga dito ni Kira Jr. At mahuhuli pa nila yung Timbersaw. Medyo makunat lang ha. Tingnan natin sa backlines. Habang yung Timbersaw mabibigyan. Kira Jr. naman running for his life. Take note, kaka-teleport lang dito ng Invoker. Meron siyang Ghost Walk. Nakaabang si Collapse. Tama yung kanyang hinala pero hindi tama yung kanyang nabitaw na stun. Inabot pa naman etong Invoker and that's Team Spirit for you mga kaibigan. Mananalo nga sila dito sa teamfight ulit.
sa bottom Sabihin lane. ko sana, pangat, lumabas siya. Pero kahit pala hindi siya lumabas, dadaan at dadaan pa rin siya sa centering na labas ng Pugna. Ayun yung isa sa mga moment na hinihintay mo for the side of Team Spirit na maging madali talaga yung buhay nyo. Which is yung ma-isolate yung Ursa na timingan nahuli nung off-cam nito ng Collapse tsaka ni Yatoro yung Ursa. MVP. Which is, ito yung pinakita, di ba? Hindi na pati go niyan, boss. Oh, masyado kang sige. isolated siya eh. Baga boom. Nung nangyayari to, Slash yung Viper nangungulit doon sa baba eh. Sa Oo. Tormentor banda. Solid. Ayun yung hinihintay mo na wala talaga magdiligtas na masakit ka, Watson, oo. Nakakatakot ka, pero nakakatakot ka pag may dazzle at tas ka sa likod. Pero pag wala, kayang-kaya ko ng dalawang nun. Ayos na ayos, bossing. Na-comment na ni Maladig yan, boss. Huwag kang lalayo sa amin. So alam nila na walang Omnislash. Walang kwenta yung Omnislash, basta katabi mo kami. Oo. Alam nila naman ang Omnislash. They're gonna take this risk. Roshan. And as for Team Spirit, nasa paligid lang yung Team Spirit dito mga sir ha. Nandoon yung si Saxa nag-create ng diversion. Distraction kumbaga. But Spirit, they know what's there. Pero they're too late. Roshan makukuha na dito ng Yandex. They're still gonna go. Dito. Hinagisa ng Beyblade. Dadalawang isip ba ito si Notice kung magbibigay agad siya o Sanj muna? Kaya Sanj. Hindi niya pa binibili yung Sanj agad eh. Yul Scepter si Collapse. Maganda ba kayo? I mean, against Ursa kayo. Against Timber din. Pang dispel mamaya ng Ags. Pero more on against Ursa talaga yan. Ayan oh, ginamit niya na yung Yul Scepter niya oh. Situational nga pala talaga tong ginagawa din. Si Collapse din ang dami niya yung talagang nagagawa sa sa game na to Ayun naman yung matagal niyang sinanay. Alam ko may interview na nagre-reklamo na siya dyan na gusto niya na mapalitan yung meta ng offlane eh. Tinatamad na siya maglaro ng ganyan eh. Kasi si Lar dito, Mike, ano lang siya eh, tamang dura lang, tamang bitaw, tamang isang pindot lang ng Viper Strike, Toxin, tapos right click lang ganun gagawin. To B-Fly, ang number 1 problem ng Ursa. Sige. Pagkatapos ng Shallow Grave, pagkatapos ng Snowball, labanan mo ako ng suntukan. Ayun ang ano ni Yatoro. Tatapang yan pag may B-Fly na siya. Kahit sabihin mo main range yung gusto Ursa. nila dito, bossing. So, even yung ating score, back and forth nga dito yung ating team fight, which is good. Tower is under attack. Pero top lane, Ito yung mga moments siya na parang isang team fight lang, ang laki ng dose ng network eh. Sabihin mong isang team wipe, ganon. bigla magiging one-sided yung Pero laro eh. pag yung mga team wipe natin na na 3 for 3 trade, alam mo na maglo-long game eh. Pero kung sabihin mong team wipe na, wait. Ulan ako. Si Yatoro. Nakulong Nakulong. Escape pack magagamit dito. Omnislash is still available for Yatoro. Na drinking bodies or force staff ata siya doon. Or force staff rather, wala palang drinking Hindi niya bodies. na rin pinindot kung ano pwede niya pindutin yung 10 magic stick charges niya. Hindi niya na sinubukan eh. Omnislash, no? Wala, no sense eh. Pag sinubukan, wait. Pumasok na. Alam nila na walang carry to eh. Disaster na. Sasagasaan to ng Yandex mga bossing. And even for Lord, pag tinamaan ng tornado, may kalalagyan ka. Makaiwas lang. Malalim lang to ha. Kumukulit ka na. May Ags eh. May Ags. That's why he's so confident. Yul Scepter. Cancel lang dito yung Ags ng Timbersaw. Then Yatoro at saka yung Pugna. No sense kasi dito Nakuha kahit dito ng i-omnislash nung tama Mike, tama. No, pag nonsense. nag-omni siya doon, tatagalin buhay niya pero mamamatay pa rin siya. Naka-forward na heroes lahat ng naka-forward na lahat ng heroes ng Yandex doon. Tapos yung omni niya, it's either i-snowball lang ulit o kaya i-shallow grave, which is ayun, lalo na yung snowball na possible makat agad yung omni niya. Sayang Tinanggap niya na lang yung kapalaran doon. Ayun, malalaman mo tinanggap niya na talaga kasi magic stick, kahit magic stick di niya na pinindot eh. Pero kung iba yun, no, taking chances, mga ganun, baka may follow-up. Kasi Wala susuko. medyo awkward din kasi yung position ng Team Spirit that time. Ang layo-layo nila. So, Naipit parang yun dyan. pag nag-omni siya doon, wala ding follow-up na makikita natin. Ayun, putik-pitik na corner. Naipit sa eskinita. Ganda nung iShard doon task eh. Totoo. Saksa, by the way, having headaches para sa Juggernaut. I-omni mo ba o hindi? Snowball ko lang to. Sasabihin dito ni Saksa kay Yatoro. So, bawi naman ulit for Yandex.
At saka ang hirap din talaga pumala kasi may aegis advantage sila that time. So 4,000 net worth. This 26-minute mark. It's either ma-timingan nila na naka-isolate ulit yung isa sa mga core heroes dito ng Yandex o kaya malikuran nila o ma-pick off agad nila yung supports dito ng Yandex for Team Spirit. Doon magiging okay yung teamfight nila. Pero pag ganitong harap-harapan, nakapwesto na maayos yung dalawang support ng Yandex, ang hirap talaga i-pull off siya. Kakakuha lang ng butterfly nung Juggernaut pero may MKB na yung Ursa. Hayop Sarap yan. niyan, di mo man naman susulit. Oo nga eh. Ang habol mo na lang dyan, attack speed. Damage konti. Ganun. Kung ikaw yung Juggernaut, si Watson dito Okay, Kira Jr. mahuhuli ba? Ano yung build ni Kira Jr.? Atos. Atos yan yung ano naman. Ganun na yung Atos. Tapos mag-Mjolnir. Mjolnir tuloy. Mag-Gleipnir. Gleipnir. Yun na yung Gleipnir ngayon. Radiant's top Hindi na ma-L. Kasi meron na naman siyang ibang yung kulay pink. Kulay pink. Ano yun? Ayun yan. Yung sa Gleipnir yan. Break mo na. Yung scepter mo pag kumulit. Break na nga dito yung Timber. Yan, So, again. tinanggap niya na rin yung kapalakan Ma-isolate lang talaga. Yun lang yung kailangan yung ma-timingan dito sa side ng Yandex. Pero pag Yandex, alam mo na yun, ilang beses na kayo nabiktima na, okay, may hiwalay na isang hero sa inyo, nahuhuli. Diba? Ayun siguro yun, dapat iwasan nyo na. Magsama-sama na kayo. Sama-sama na jutsu na ito. Gleipnir available na para kay Kira Jr. As for Watson, look at the item build. Magago Countered siya. na countered nga niya nga dito. Etong Juggernaut Pwede na kahit ags na lang. ni Toro. Laban na. Siguro ayaw niya talaga mamroblema ng ano. Radiant are scanning. Ayaw niya talaga mamroblema dun sa Is under the Decret. Ganun din eh. Pwede niyang daanin sa Agzit eh. Kaya Sabay ba- pa rin na siguro. Kaya ba 40 minutes over hindi malabo, boss? Kasi sobrang yung laban nila eh. Dire's top tower. Sobrang tabla. Ayun lang, nakita dito si Collapse. Manlalambot ka talaga dito sa bear. Tapos na naman sila waiting for the Tormentor. So pick off by pick off lang yung nagagawa sa ngayon. Wala pa tayong 5 versus 5 team fight. Wala pa. Natatakot yung Team Spirit na ganun basta-basta eh. Alam nila kasing one time good time yung skills nila. Nga sila pag na-shallow grave snowball lang. Yun lang. Nagpapahirap na talaga sa kanila dalawang support. Pag nawala yung dalawang support na yan, ayahay. Pwede mag-push. So dito yung meron pang gusto na Aegis Steel please. Times 9 ba yan? Times 10? Ilan yung Aegis Steel ngayon? Si Collapse ba naman ng isa sa mga malakas mang Aegis Steel? Pero as for Collapse, Shiva's card available na sa Centaur. Ano? Naka-GPM ano? Hindi ko nakita ulit yung invoker. Pag napindot. Naka-GPM mo na yata. Enchantment yung invoker eh. Ang bilis ng pera eh. Wala naman siya ginagawa. Radiant's top tower is under attack. Kailangan niya rin nata yun, Mike. Makabita lang siya ng skills. Okay lang. Okay lang. But he is under the sentry. Ayun nga. Wala siyang BKB. Nagkaroon pa ng freebie. Ayun, Sean, sabi ko naman sa inyo, wag lang maghihiwa-hiwalay. Siguro okay lang, sabi ni Chira Jr., may plus 100 GPM naman ako sa enchantment. Okay na yan. Is under attack. Ayun lang yung Tormentor. Bossing. Mukhang sila makakuha ng second Tormentor. Boss yan. Madami mga passive plays ang Yandex kaya nakakabawa yung Team Spirit. Tingin ko yung Yandex, in due respect din sa farm ni Yatoro, medyo kinakabahan din talaga sila sa Juggernaut. Okay lang naman yung passive yung play nila. Kasi kahit naman sabihin at the end of the day, mag-go nila yan. Basta may shallow grave sa likod. Kawawa sila dun. Yung problema kasi, passive na nga sila, nakuhulihan pa sila ng mga nakahiwalay na hero. Ayun din, isa pa, dahil nahuli nga yung isang hero, may Tormentor nga dito na libre para sa Team Spirit. Radiant's middle tower is under attack. Ayan, no? Sarap nito sa odds, oh. Yung 3K network, balik 1K na naman. Kung naka-pick off pa to, naku po. Si Noticed, somehow. Pero may kasama naman siya dalawang supports. I don't know if makaka-pick off ba dito yung Team Spirit. They have the proper smoke. Still going dito sa ancient area. Nako si Watson, yung nakita, maswerte ba to? Naka-dagger out. Good reaction from the Ursa. Umaga. Still, for Team Spirit, they want to chase this one. Wala pang nagamit dito na Stampede. Pero nasa high ground sa ngayon. Eto na Hex. Yung Centaur with a shard.
of the Dazzle. And after that one, Stampede gagamitin. Shallow Grave sa sarili. Pugna might fall. Buyback afterwards. Habang nasa likod, papatayin eto si Ru. Ito ni Saksa. Wala ng Omnibus. Malade, hinahabol ng Viper, collapse, dropping down, konti Ay! na lang. Pero si Yatoro na po, tapeteng corner na naman dito yung Juggernaut. Wala naman na magagawa. Gusto ni Nicolas dito makagante, pero mukhang nadami dito Uy. yung Centaur. Panto, nag-buyback ka. After this team fight, tingnan natin kung sino makukuha ng Roshan. Kasi kakarespawn lang ng Roshan under this team fight. Buyback na nga ito. Gusto na nga ng Yandex para kunin yung Roshan. Ubus ang mana, boss. Ano Ubos gagawin mo pa ngayon? rin. Pati Pantubos. Boom. Team wife nga dito. Eto Team Spirit. Kaya nga, hindi lang team wipe yun siya. Actually, 6 yung namatay sa side ng Team Spirit kasi nga nag-buyback dito yung Pog na na-dieback lang at ito yung masakit at masaklap sa lahat na team wipe na kayo. Yung Roshan makukuha pa ng Yandex. Ang hirap kasi nung team fight nila, pinil pa rin nila. Nakita mo, sinusubukan talaga nilang i-go to the point na yung Juggernaut naglabas agad ng ward, healing ward, nung aangat sila dun sa Timbersaw. Kaso natatagalan sila talaga sa sa Shadow Grave. Yes, sir. Sobrang laking salot sa buhay nun. Kailangan siguro nila ng Orchid, no? Somewhat. Wala kasing Orchid. Tower is under attack. Pero Bloodthorn pwede si Juggernaut. Pero yung Orchid na mga early, gano'n. Ang ano mo nga dyan, kahit ma-orchid mo, kung di mo naman makikita agad, wala din. Nakikita nila actually yung Dazzle palagi eh. Pero ang dami nagagawa talaga. Yung ano niya, bungee gum niya, ang kunat niya eh. Tsaka sinong if ever man, sinong iano mo mag-orchid dyan? Hindi naman yung Viper siguro. Ayun din, yung hinanap ko, wala silang Orchid Ay, talaga. wala silang Pang natural early. carrier ng orchid eh. Still Yatoro, siya pa rin yung pinakamayaman dito na hero. Pero ma-overtake na rin eto ng Yandex. And as for Yandex, hindi lang kasi dito si Watson yung mayaman. Tsaka yung ano rin, Team Yusi. Verso din, boss. Siguro, usap din. Hindi ko nga alam kung ano eh, kung sa Java na nung binato ng Meteor yung dalawang support ng Team Spirit, ang Ringmaster ang ginawa, tinago niya yung sarili niya, hindi si Panto. Si Panto yung magsusustain sa kanila. Inisip ko baka communication na wag na, itago mo na sarili mo since may buyback naman siya, which is ginawa niya. Ang problema, pati yung core kasi damay eh. Yung Yule Scepter eh. Pwede Sa pa- Ursa. Oo. Pwede pa nga ito mag-bait na si Team Verso eh. Kasi yung pinakamakunat na hero eh. May ages para sa Team kanya. ano kung may problema ba sa communication? Di ba sila nag-uusap? Nagkakatamaran ba magsalita? Hindi na pinagkikira Junior yung ano no, yung Aegis no. Parang gusto talaga nila na i-front yung Team Verso. Tatago lang ng Invoker. Patay na yan, tago sa box yung magic. Oh, pero man yan, 80% yung magic resistance. Tapos may nakatayo pa kasing Pug na ward Pug na ward tuloy. May healing ward kasi that time. Kaya hindi ko na siya binanggit. I mean, hindi siya yung una kong binanggit. Tinetake ko na lang siya as call talaga nila na mamatay yung Pug na since may buyback naman. Shoutout sa mga repa natin dyan ha. Rep Harley na ba dyan? Kakabahan pa kayo. Pero first game pa naman to. Radiant's bottom tower is under attack. Not unless nag 2-0 kayo dito sa Team Spirit. Alam niyo naman si ano to eh, upper finals Tatawagan na to talaga eh. nila sa repa. Sigari. Repa, kamusta ang Pasko? Dire's top tower. Okay. Hala, Ngayon Yule mo. Scepter niya. Si Saksa may Yules. Sinipa, sinuntok. Grabe, nilabas yung dalawang Beyblade. Oh. Eto pa, may Centaur dito. Saan ka punta, bossing? Nagawa mo dyan. Si Rapi, kinuha na ng mga sinaunang manunubo. Alam mo yung manunubo, sinaunang tao yun, di ba? Malalim Tagalog yun ah. Ang pinanood ko nung kailan yun, Tasaday. Ay, nga, ano yun? Nakalimutan ko na yan, yung mga ganun. Eto, si Kakampi naman siya. May kakampi naman siya dyan. Pero Sadyang nung nakita lang yung tipian nung Yandex, alisan na. May aegis yan kasi. Lang yata si Saksa, karatista na. Manunubo, katutubo. Parehas lang ata yan siya, boss? Langya kayo. Parehas lang yan. Meron kasing tribe na Manobo. Ayan. May tribe na Manobo sa Mindanao. And half Manobo ako ganun. Radiant's middle tower is under attack. So tama yung term niya, bossing. Pero balik tayo dito sa game. 9,000 na nga dito yung lamang ng Yandex. Pwede na nga sila ditong humigrant eh. Pero what's taking them so long dito, Mek? Dire are scanning. May inintip yata ang item Dire pang are Ursa. scanning. Ano pa yung mga key items sa tingin mo?
Wala ko, Uy, nakita. speaking, lumabas Kanina yung- napatay na si lumabas yung Collapse, demonyo bigla. nabash pa. Naku po, na Hex. Ay, ano to? Baka Bisal. Huli ka pa, boss. Damay. Ito na. Hinihintay mo. Wala na silang hintay item dyan. Patay yung Juggernaut eh. Push na. Sinipa na. Pwede na nga to. So, 1 minuto para sa Juggernaut na magre-respawn. Kung huli pa yung Pugna. Wala pang buyback. Owning dito yung team Yandex. It's a push time na talaga. Ito na rin natitira din tier 2 tower na Team Spirit. Yung taas na lang eh. Yan, meron pa silang secondary tower. Pag ganito yata, kuha sila ng playmaker na support. Hindi yung pwedeng ganito yung support ng Team Spirit. Ilang lanes kaya makukuha sa kanila dito? I think kailangan nilang hintayin na lang talaga itong Juggernaut nila. Bibigay na lang ata itong top lane and meron pa nga silang Aegis advantage. Radiant structures are fortified. Yan, may banner pa nga dito kasi second Roshan na yung kanina. Guys, Nether Toxin lang sa malayo. 20 seconds for Yatoro to respawn. Looks like the top lane will be finished when the Juggernaut responds. Hirap makareact oh. Oh, Saksa! Going for the Viper! Hurricane Pike, breakout. Meron tayong Decrepify, Stampede. Nagamit na rin dito para save lang etong si Larl. Meron pa tayo ditong Shallow Grave which is so freaking annoying. Greater Healing Lotus na gamit pa. Nagamit pa ata yung Healing Lotus. Still mapapatay pa rin yung Tuskar. Good one for Team Spirit. Uy! Yatoro with the anime fight in the middle. Yung on the slash ng Lotus lang mga kaibigan. Ayop yan. Walang nagay nga dito but the fight must go on. Walang atrasa na ito. Nag-buyback na nga si Saksa. Out, collapse. Yul Scepter defensively. Pero as for Saksa, he's gonna pick up the Centaur. And there goes the Swift Slash from Yatoro. May Ags na pala siya. Kaso wala Slash na. talaga yung Lotus kanina, bossing. Oo. Tatay pa rin yata dito ng Yandex. Available pa rin yung skills nila. Diyan pa rin, healthy pa rin naman yung dalawa nilang support eh. Diba may BKB pa rin yung Timbers so pwede pa talaga nila i-try. May mana pa rin yung Walker. Marami pa rin siya may babatong skill. As for Team Spirit naman, wala na kasi silang Omnislash. Patay yung Centaur. At Uy, ito, naku. yung Kakaspin baba lang. nga ito try ni Watson. Kakaspin lang. Kailangan nila mag-ingat dito mga sir. Ira Jr. poking at the tower dito sa bottom lane. They have chosen the bottom lane. Hirap, wala Or yung I don't know initiator saan sila nila. pupunta kasi nasa mid lane lang din sila. So fortification na gamit na rin. 30 seconds para sa Centaur na magre-respawn. Nakaka-respawn diba dito itong Team Spirit? Medyo malalim. Delikado Pasok yung ni boss, Larl. ano yun? Napitas dito yung Viper Reno. May buyback though dito si Larl. Sa Saksa once again. He Bakit wants to ganun? go out. Hindi pa napatay ni Yatoro. Ang dami nagagawa ng Tuskar mga sir. Talon no na ulo. Mukhang eto na nga yung beginning of the end. Ma-force nga nila yung buyback dito ng Viper. I don't know what's for Team Spirit para makabawi nga dito. Nasa position lang talaga etong Yandex. Look at notice, nasa frontlines lang. Anyway, he wants the attention. He will have it. Team Bursto, buhay na buhay pa rin. Nilotos lang yung sarili. Eto si Lard pumasok na rin. Wala siyang maduduraan. Hinahabol na lang. Mina-micro nitong Out na. Yandex. They're running away. Running out. The Stampede. Makukumit na rin. Sino nahuli? Etong Dazzle lang. Pinilit Si nila. Slash para tapusin yung Dazzle. Pipilitan hanggang may mahabol. Pero yung Dazzle lang yung makukuha dito ng Team Spirit. Radiant's middle Wala sila na pala doon na sobrang ganda man lang. Kahit sabihin mo makakuha lang man sana sila ng cordon, masulit man lang yung mga buyback na kinumit dito ng Team Spirit. Ang problema kasi dito siya, pabuhay na rin yung Roshan in less than 3 minutes. So yun pa yung crucial moment for Team Spirit. Yung mga heroes nila wala nang buyback. Oo. So, i-reset na lang dito. Paano mga talaga? sir. Ayos talaga ng drop. Kuha ng support na may disable. Sobrang hirap kumuha ng heroes sa side nila. Oo, totoo. Yung sa Tapos yung tracking- galaw pa. Nagulat ako sa ginawa ng Viper. Nag-dive in. Nagda-dive in. Si Saksa, pag meron kang talagang masisipa palabas, big target pa. Hindi niya ba na? Nakalimutan niya bang Pwede. may ags yung Tuskar? Tuskar, ilang beses nga sila pinagsisipan nito ni Saksa man. To, last team fight to. And I think, yeah. Kahit may buyback yung Juggernaut dito, kung makamit na yung Omnislash sa first life niya, wala na rin eh. Pero so ngayon kumakalma ngayon ang Yandex. Still waiting for their Dazzle. So, etong Team Spirit, they're hunting for blood. Wala, all in na. Wala Bumili na ng silang mahuhuli lang. Yun, all Bumili in na magandang term yun, Mike. Disperser para kay... Bumili na ng Eagle Song eh. Dire are scanning. May Basal Blade na yung Ursa. So pwede na tong total lock-in talaga.
Invoker Hex, ano pa yung may refresher na ba siya? Wala pa, pero okay lang yon. Okay lang. Di niya kailangan ng refresh dyan. Di naman siya yung Cataclysm na Invoker eh. So, si Collapse, ano ito, full loaded na rin eh. Alam mo kasi yung Team Spirit, pag natapos na nila yung spells nila, pag i-kite lang sila, wala na. Wala na. Ganun ang mangyayari. Asa kasi sila sa normal nung Viper o nung Juggernaut. Yung Juggernaut di naman maka-normal ng basta-basta kasi ang dami rin kumokontrol sa kanya dito na Oo. na skill sa side ng Yandex. Yung Viper naman, matamaan lang ng EMP. Sobrang limitado na yung pwede ba to? Totoo. At yung kasi yung bread and butter nila na Omnislash, na Lotus lang kanina eh. Ayun nga Kung di mga sir, malulotos, may snowball. Kung di ma-snowball, masyashallow Pero ito yung magandang target. Yung sobrang annoying na Tuskar, mabe-break yung smoke, makikita dito sa Saksa, kailangan na lang i-burst. Meron ako na Lotus na naman! Mabubuhay pa dito sa Safe Saksa! slash lang naman yun. At Yun, Onyx. pagkatapos nun, si Yatoro hands up na siya dito mga sir. I don't know if makakabaya pa yung Team Spirit. Pero yung Yandex looking good to finish this game. Inabutan na nga etong si Ru. And GG's are called without Yatoro. It's over para sa Team Spirit. Patong-patong na kasi nangyari sa Team Spirit. Yung last team fight naman, hindi naman Omnislash yung nangyari sa nabato ng Jug eh. Sweep Slash lang ang problema. Paglabas nyo ng Sweep Slash, na-hexagod siya ng Invoker, nakabang na talaga eh. 'Di ba? Pero ito nga, game number 1, sobrang hirap talaga nung draft na inilabas dito ng Team Spirit. Sinabayan nila na no disable setup dito sa Yandex. Yung Yandex ganoon din naman yung problema kasi yung Yandex ang dami pang save na skill. 'Di ba? Tapos hindi sila yung tipo ng hero na one time good time lang. For example, hindi naman sila yung Omnislash lang, ganyan, 'di ba? Viper Strike lang hindi eh. Yung heroes nila, madami may babatong skill, especially yung Invoker tsaka Timbersaw. Doon sila nalugi, draft talaga. At malalaman talaga natin sa drafting pa lang, medyo maganda nga yung dito. At sobrang annoying. I don't know if it's the MVP. It's either Sax or Dazzle. But here it is. Ako, sa Si akin, Dazzle. Ako, silang dalawang support yan eh. Oo. And doon nahihirapan yung Naging Morna sup Spirit diff, eh. no? Support difference nga dito. Solid na solid yung pinakita ng game number 1 nitong Yandex mga sir. Puro sila slow, wala silang disable. Bale, wala rin yung Viper na kinuha nila. Ganon din sa kabila eh. Wala din masyadong disable. Pero wala. Ang ginawa lang talaga, ang daming nababatong skills. Sobrang annoying yung ginawa ng Yandex. At dito yung Team Spirit nabigyan nga sa game number 1. At malalaman nga natin kung magiging 2-0 to or makakabay ba yung Team Spirit. Kasi we all know na kung sino mananalo dito, papunta sa Grand Final. So we will be right back guys for the game number 2. Quinic. Peace out muna. Hi guys, I'm Jules. You probably see me casting or sometimes I playing